Alam niyo po, we may never know or we may not know at once kung magkakaroon po ng BSKE, no? Pero ang alam po natin at ang sigurado natin dapat gawin ay dapat meron tayong at least man lang record of achievement. Especially po sa mga barangay officials at especially sa ating mga kagawad, sinyo, na nais mag-coordinate at mag-cooperate para makapagpasa naman kayo, meron kayong record na nakapagpasa kayo ng resolution o ordinansa. Pero marami kasing nalilito dahil sinasabi na nagkakaroon daw ng credit grabbing pagdating po sa halimbawa final reading at final format ng isang barangay ordinance. Kung sino daw po ang ito ang tanong dyan. Ano ba ang difference ng author ng ordinansa at saka yung sponsor ng ordinansa? Kasi yung nangyari kasi dati, kung maalala ninyo, yung kay Senator Bam Aquino, yung author daw po ng mga education bill, yung libreng tuition bill, was started way back during Rodrigo Duterte's time, nung presidente pa si Rodrigo Duterte. Isa siya sa nagsabi sa kanilang kongreso na magpasa kayo niyan. Pero hindi nga naipasa at umabot na nga po din sa kongreso nga rin, sa administration, at nung umupo na po si Senator Bam, si Senator Bam po ang nag-sponsor dahil siya ang chairman ng Committee on Education. At syempre, yun ang ginawa niyang, noon pa to, no? Tapos yun ang ginawa niyang pangkampanya. Kaya lang, marami nagalit yung mga author. Kasi, ang difference o ang pagkakaiba ng author at sponsor, simple-simple lamang. Ang author ng isang bill, o dito sa barangay, ang author ng isang ordinansa o resolution ay yung mismo nag-isip, nagsulat at nag-file ng ordinansang iyon para pag-usapan sa komite. Okay. Ang sponsor naman, ang biggest difference ng isang sponsor ay siya mismo ang chairman ng komite. Siya mismo ang magtatanong sa author kung ano ba ang nakasulat din ano ang pagkakaintindi niya, at ang author ang mag-i-explain sa principal sponsor, sa sponsor na lang, sa chairman ng committee na yon, na ito ang nais kong ipasa at ito ang ibig sabihin ng ordinansa na iyan. So, huwag niyong kalilimutan, ang author ang unang nagsulat, ang unang nag-file, at siya ang mag-i-explain ng bill o ordinansa o resolution sa komite na iyon. Okay, huwag muna tayo dun sa explanation, ha? Ang sponsor o sinatawag nilang principal sponsor ng ordinansa ay usually yung chairman ng komite. So halimbawa, nagsulat ako ng tungkol sa education, free tuition, kunyari. Simplihan lang natin, free tuition for grade school students for Barangay Don Bosco. Yan. So, ako yung nagsulat, final ko sa secretary ng barangay, and then yung barangay secretary will file the bill sa corresponding committee, which is the Committee on Education na hawak ni, kunyari, Kagawad B. Okay? Ako si Kagawad A. Si Kagawad B na chairman ng committee, i-review niyo po niya yun. Yun po ang trabaho ng chairman. I-review niya lahat ng ordinansa o resolution tungkol sa health. Kasi marami naman niya, hindi lang ako kunyari nag-file. Nag-file din ng ibang health. Ng education. Ako na, visit. Ng education, marami na mga nagpa-file, iba't iba, no? So, yun ang pinakatrabaho ng chairman ng ng education sa sangguniang barangay. Okay. Ano na po ang mangyayari after that? Magkakaroon, kung nagustuhan ng chairman, nagustuhan ng chairman yung iyong sinulat at ikaw ang author, magkakaroon ngayon ng first reading. Sa first reading, naandun ka at naandun yung chairman. Yung chairman na mag-i-sponsor. Sabihin, pare, gusto ko yan, i-sponsor ko.
sa first reading. Tingnan natin kung anong mga magiging reaction ng ating mga kabarangay. So, ayan, nandiyan na yung mga kapitbahay, mga stakeholders, kung sino mang maapektuhan sa iyong ordinansa o sinong mabibigyan ng serbisyo ng iyong ordinansa, mga parents, mga students na andyan, pakikinggan ninyo ngayon kung ano ang kanilang saloobin. Okay. So, tapos na ang first reading, sabi ng chairman, i-sponsor ko na to all the way sa plenary, sa session. Kasi, maganda tong isinulat mo, Kagawad Butch, kaya i-sponsor na natin. Pero, habang dun sa first reading, habang tinatanong kayo ng madla o ng public at saka ng mga stakeholders, nandun yung author. Kasi ang author mismo ang sumasagot dahil alam ng author yan eh. And then kung alam din naman ng sponsor, yes, kung naiintindihan niya, yes, maganda po yung sinulat po at i-sponsor po natin ang ating komite on education. So pagdating po ng plenaryo o kaya sa barangay, pagdating ng session, ang mag-i-sponsor po niyan sa floor. Pag sinabing second reading is hereby open, sasabihin ng presiding officer, ayan po, magtatanong na po ang mga ibang kagawad kung ano ba tong ordinansa na ito, sino bang mga mapagsisilbihan, ilan, bla 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 bla. Yung mga tanong po, yun po yung second reading. Meron din diyang debate at ang nagpa-participate dyan, ang nagpo-protect siya, ang nag-i-explain o nagpo-protection sa ordinansa na iyan ay ang sponsor. Pero naandun ang author kasi pwedeng sabihin ng nag-i-sponsor ng ordinansa, which is the chairman, nandito po yung author, let him explain, Kagawad Butch, o kaya pwede si Kagawad Butch na mag-raise ng hand, tapos sabihin, let me explain further regarding the ordinance that I have filed. Okay, pwede ho yan. And then, pwede kang tanungin, pwede magtanungan kayo, hanggang sa nagkakaroon na ng period of amendments. Sasabihan limbawa ni Kagawad C o D, bakit yung estudyante lamang, ba't hindi natin isama yung estudyante na mga PWDs din? Okay. Amendment accepted. Sasabihin ni sponsors, okay ba sa iyo, author? Yes, amendment accepted. Lagay natin, pak, gano'n. Yan na yung mga amendments. Hinuhulma na ang ordinansa o resolution. Pero usually yung ordinansa, because it has the effect of law, hinuhulma na yan. So, magkano yung budget natin? Okay, ganito sana, iniisip ng author. Sana ganitong, let's say 50K, 50,000 pesos. Para sa first year na mga ganito, ganari. Okay. Well, Mr. Presiding Officer, tatanungin yun yung budget. And then tatanungin nyo yung treasurera, do we have enough funds para mabigyan natin ng budget? Ganitong ordinansa na sinulat po ni Kagawad Butch Serrano, halimbawa. And as chairman, I would like to state na gusto po namin sana mabigyan ng budget array para maging effective po. Sasabihin ng presiding officer, well, meron po tayong budget dyan. Madam Treasurer, pakibasa nga yung ating financial report. Pak, basa. Financial, o kaya sasabihin na okay, we have 120,000 ngayong buwan, blah, blah, blah. Pwede nating gastosan niya ng 50,000 sa, hindi ngayon, 3 months from now, pagbalik ng, alam nyo, yung mga ganun mga technical. Kayo na po nakakaalam yan. So, ayun. Papasa ngayon yan sa first reading and then second reading, magbobotohan na. Ipapasok na yan sa third reading and then sa third reading, magbobotohan na po. Lahat ng council. Pagbobotohan kung papasa yan. Okay, pumasa na. Ang tanong, sino ang nakalagay doon kung authored by or sponsored by? Ako para walang away, walang masama kung ilalagay mo yung author ng bill. Sponsored by Chairman, halimbawa, Chairman Honorable Kagawad Marie Formentera Ferrer, and authored by Principal Author Kagawad Butch Serrano, authors, Kagawad B, C, D, E. Kasi malay natin kung may 2 o 3 pang nag-author niyan. Iba't iba lang. Yung chairman ng Committee on Education, which is Kagawad Marie Formentera, hindi po yung author.
Siya ang mag-co-consolidate. Ipipresenta niya sa mga kagawad. Kagawad Butch, author, o kayo mga okay ba to? Nangyayari yan sa plenaryo, nangyayari yan sa session. Period of amendments. Ito na yung nilagay na, ganyan ba? Okay, okay ba kayo? Okay ba kayo? Yung pinagbotohan na sa third reading. So, yung final format ng ordinansa, pwede ninyong ilagay na sponsored by chairman, committee, Kagawad Marie Formentera, Committee on Education, okay? Authored by, okay, principal author, Kagawad Butch Sarano, kasi siya ang unang-unang nag-file. And then, authors. Pero, kung nag-request ang mga ibang kagawad para walang inggitan at saka para dahil nagugustuhan nila, may we request that we also sponsor the ordinance of Kagawad Butch Sarano. Nakalagay doon. Sponsored by Chairman Kagawad Marie Formentera and Kagawad DEF. Naandun po yun. So, walang problema. Lahat naandun. Nag-participate po lahat. Well, kung ayaw mo ng bill, wala ka naman pirma doon. Halimbawa, iisa lang may ayaw o dadalawa, pero 5 yung pumirma, that is the majority decision. And the ordinance will be passed. And the secretary will be instructed to submit the ordinance sa Sangguniang Bayan. It's either munisipyo ninyo or city hall ninyo. Whichever is the case. Ngayon, marami kasing nalilito na akala ng mga chairman ng isang komite dapat para silang executive. Parang ang kilos nila executive officer o para silang kapitan ng barangay kung ikaw ay nasa Committee on Education. Akala nila hawak mo yung mga teachers, hawak mo yung ganito, hawak mo yung programa, hawak mo. Para kang kapitan ng committee na yon, pati sa health, gano'n, na hindi ka pwedeng pakialaman. Hindi ho gano'n ang trabaho ng chairman. Trabaho ng chairman is legislative matter. You think ordinances and resolutions at hinihimok mo yung iyong mga hagawad na mag-submit ng mga resolutions and ordinances para magkaroon kayo ng isang ordinansa o resolution para mabudgetan ng presiding officer, ng kapitan, para maibigay ninyong programa yan sa educational sector. Kasi merong mga nagtatanong sa atin during the seminar, na Kagispuch, kasi ako ang chairman ng Committee on Health pero siya ang nag-file ng... Hindi ba nakakabastos yun? Kasi hindi naman siya member ng committee namin pero nag-file siya ng about health, ordinansa o resolution. Hindi trabaho ng mga kagawad dyan. Even if I am not a member, even if I am a minority or halimbawa mag-isa lang ako, o kaya wala akong committee, o kaya wala akong committee membership, o member ako, o chairman ako ng Committee on Health, pag gusto ko na magsulat about Committee on Education o ordinansa, ipapasa ko sa inyo yan at hindi nyo pwedeng i-itsipurahin. Well, may karapatan kasi ang chairman na i-itsipura, halimbawa, pero i-itsipura mo yun kung sa tingin mo hindi talaga legally sound. Like, yun nga pinag-uusapan natin dati, unconstitutional, at saka hindi talaga maganda yung batas. The sponsor may kill. Yun ang tinatawag nila sa constitutional legislative process. May kill o pwede niyang patayin yung ordinansa na yun. Hindi siya magpahiling doon. Which is usually the case. Kasi halimbawa, inis sa kagawad na yun or may rivalry sila or wala, hindi niya naiintindihan na hindi dapat pwede siya mag-file ng ganun resolution, hindi na pinag-uusapan sa session at hindi na nga umaabot ng first reading. Pero dapat karapatan, tandaan niyo po, karapatan ng sino mang kagawad kahit hindi miyembro ng komite o miyembro sila ng ibang komite o chairman sila ng ibang komite like education na mag-file ng isang ordinansa about health, about cleanliness, about peace and order. Wala hong tinatalo dyan kasi yun nga, hindi tayo pwede maging sensitive. Walang sensitive dito na nakakatapak si kagawad dahil ako ang chairman Diba? Bakit siya magpa-file o bakit ang dating daw niya nakikialam? Hindi po nakikialam. Trabaho po nating lahat yan. At trabaho mo na yung sponsor yan
o pag-aralin yan para ikaw ang mag-sponsor niyan sa session at pumasa sa first, second, and third reading. So, ang tanong na kapag ba chairman ka, para kang executive, hindi, ang kapitan lang po yun. Kasi halimbawa, Committee on Education ka, meron mga kilala, akala mo siya ang principal ng mga teachers kung umasta. Hindi, ang kapitan yun. Ang kapitan ang talagang namamahala sa mga programa na ibibigay as chairman of the barangay, as barangay captain. As chairman of the Educational Committee, you are there to support through legislative matters ang kapitan. Kapitan, maganda yung naisip ni ganito at yung sponsor ko, kapitan. Ihingi ko ng budget, kapitan. Aayos po ba yan? At ako po mag-sponsor? Yes! Hindi nyo kailangan pag-awayan yan. Hindi nyo kailangan pag-inggitan. Sapagkat para sa atin po, pwede naman ilagay doon yung author ng bill, ng ordinansa. At pwede rin. Nakalagay nga doon yung sponsor. Wala hong problema. Okay, may isa pang itang. Yun nga po, yung mga tinatanong sa akin during the seminar, kasi meron pa nga dyan na nagsasabing, well, minority siya kami majority, so lahat kami may komite, no? Tapos yung minority, wala, kalaban namin ng politika. Yun ang mumulitika na yun. Hindi po tama yun. Ang eleksyon kasi dapat isang araw lang. Ang sumisira sa serbisyo ng barangay, which is, alam nyo naman, is too much politics. That's politics. Ang council, hindi yan yung porket ako may hawak ng chairman ng education, hindi ko napakikinggan ng aking mga kasamahan. No. Ang council, you are expected to cooperate with everyone, to give everyone his due respect, his due time, and of course, his due course through the legislative process na makapag-file siya ng ordinance or resolution. O kaya mag-participate sa debate, sa amendments ng isang paghuhulma ng ordinansa. So, sana po may natutunan kayo. Marami pa ako na isabihin, pero maganda yung napag-usapan namin kasi yung huling seminar nga, napag-usapan po yan. At nalinawan na po sila at marami po silang mga tinanong sa akin na nagulat din ako na, pati pala yung ganun mga issues nagkakaroon pa, no? So, awan ng Diyos na sagot naman po natin lahat dun sa question and answer portion. And now, maayos na po ang kanilang excited naman sila ngayon na magpasa ng resolution tsaka ordinansa at ngayon nagkakaroon na sila ng cooperation. Alam nyo, yung kapitan hindi kailangan magalit dito kasi ang huling pirma, kapitan kaya pag harap ninyo sa entablado, ang unang sasabihin ng kapitan, pag yun nga sinasabi natin record of performance sa council bilang presiding officer, sasabihin namin, ang council po natin ay nagpasa ng ganito, ng ganyan. Binigyan po natin ng budget, pinirmahan po natin at sinuportahan po natin during the first, second, and third reading. At yung author ng bill na si Kagawad ganito ay pasalamatan natin. Ang nag-sponsor po at ang nag-handle po at nag-consolidate ng maraming ordinansa na yan ang ating pong magiting sponsor, ang chairman ng Committee on Health or Education. Kaya napakaganda kasi ng nangangampanya ka or re-electionist ka or last term, na masasabi mo yung record of performance na sinasabi natin sa council. Kasi ibig sabihin, ang dating ng tao sa inyo, nagtatrabaho kayo pag nag-uusap-usap. Hindi nag-aaway, hindi yung nag-iintrigahan, hindi nagsusuntukan. Kung meron man kayong nais na pagdebatihan, nasa session po yan, pero you should do it with respect. So, the council expected to cooperate with one another, to give respect, and then to give due process to any kagawad, regardless kung miyembro ka ng komite o hindi, para pagbigyan mo ang kanyang naiisip. Dahil in the end, para yon sa taong bayan. So sana po may natutunan kayo. Maraming salamat at binigyan niyo po ulit ako ng oras. God bless po sa inyo lahat.